rainbow na tinutulog. Mga click. Ang bago. Wait. Ay, yung mga hawak na tigil. Sa inyo po. Verse 14 to 15. So, ano na po? Introduction. Na may kinalaman sa tinatawag nga nating temptation ni Jesus, ano? Kailan yung tinukso siya, nakita natin yung pagkukumpara, ano? Ng pagtukso kay Jesus, yung pagtukso naman kay Adan, no? At nakita natin na si Adan, isang beses silang tinukso, pero bumagsak at tatlong sumpa ang ibinigay. Sumpa sa ahas, sumpa kay Adan, saka sumpa kay Eva, ano? Pero si Jesus, 3 beses naman siyang tinukso, pero hindi siya bumagsak. At halip ay pagpapala ang kanyang kamtan dahil nga sa kanyang pagtatagumpay sa tukso, ano? Si Jesus po ay masasabi po natin na mayroon pang isang tawag natin dito, kahalintulad sa kanyang pagtukso sa kanya sa ilang o sa wilderness. At alam niyo kung ano 'yon? Ang Israel, di ba? Ang Israel ay tinukso din po sa wilderness ng paulit-ulit. At ang nakakalungkot, lahat bagsak. Karating lang ang Israel sa Promised Land dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Pero hindi po sila nakapasa in a way sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Pero sabi nga natin, si Jesus, inilalarawan din ang bayan ng Diyos sa kanyang pagkatao ay nalagpasan niya ang 3 tukso. Ano? At kumbaga, dahil nalagpasan niya ito, tayo na mga nananampalataya sa kanyang ginawa ay tatanggapin natin ang tinatawag nga na pagpapatawad sa ating mga kasalanan kung tayo nananampalataya sa kanyang ginawa. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay may kinalaman sa tawag natin dito, lugar na kung saan ay tinatawag na Galilea. Dahil sabi nga doon, di ba, si Jesus, puspos ng banal na espiritu, mamaya mababasa natin, ay bumalik siya sa Galilea. At alam po natin na itong Galilea na ito ay ang bahagi sa tinatawag na Northern Kingdom sa Lumang Tipan. Ano? So, sa mga pamilyar sa pangyayaring ito, alam natin na nung si David, si Solomon ay namatay na, yung pumalit sa kanila na si Rehoboam, ano? At saka si Jeroboam, ano? Si Rehoboam ay ang hari na naghari sa tinatawag na Southern Kingdom. Nahati na po kasi ang Israel nung mamatay na yung dalawa, nung 3, si Solomon, si David. Nung hindi na sila naghahari, nahati ang Israel. Ano? At yung Southern Kingdom napunta kay Rehoboam at yung Northern Kingdom naman ay napunta kay Jeroboam. Ano? So,
alam natin na kung nagbabasa kayo, makita ninyo na yung Southern Kingdom, mostly mga maka-Diyos. Sumusunod sila sa Diyos. Ano? Mga hari na naghari sa Southern Kingdom ay mga sumusunod sa Diyos. Pero yung mga hari na naghari sa Northern Kingdom, sa pangunguna nga ni Jeroboam, lahat ng kanyang mga naging successor ay mga hindi maka-Diyos. Bad king, ika nga. Ano? Actually, sila yung tinatawag na mga idolatros o idolatry. Nagsumasamba sila sa Diyos-Diyosan, mga walang pananampalataya. Ano? At higit sa lahat ay hindi nila talaga sinusunod o siniseryoso. Kasi laging nagpapadala ang Diyos sa kanila ng tawag natin dito mga propeta, ano? Pero walang nangyayari, nananatili sila sa kanilang pagiging makasalanan, ano? So, bakit ko sinasabi po 'yan? Kasi mamaya makikita po natin yung kahalagahan niyan, ano? At dito makikita din natin na si Jesus ay mayroon siyang i-quote, mayroon siyang babasahin. Ano? At yung binasa niya dito ay yung sulat ni Isaiah, okay? Na tumutukoy sa pagkaalipin sa Israel at sila ay ibabalik na. Aalisin na sila sa pagkaalipin. Yun yung binasa niya na parte ng sulat ni Isaiah. Ngayon, saan pagkaalipin ito? Definitely, hindi po ito yung pagkaalipin sa Egypt. Ano? Kung hindi, ito po ay pagkaalipin ng Israel sa Babylonia. Ano? Nung sila ay, natawag natin dito, matigas nga ang ulo, hindi pinapakinggan yung mga propeta. So sabi ng Diyos sa kanila, paalisin ko kayo sa promised land. At maglilingkod kayo sa mga paganong hari. Yan nangyari yun. Ano? But at the same time, yung pangyayari nga na ito ay masasabi po natin na yung binasa ni Jesus ay hindi na po niya ito binasa para i-apply doon sa pangyayaring iyon, ano, na aalisin yung pagkaalipin sa Babylonia at ibabalik sila sa Promised Land. Kasi nangyari na po yun bago pa ipanganak si Jesus. Ano? Ngayon ang tanong, bakit niya binasa yan? Ano ang kanyang gustong iparating? Ano? Well, mamaya makikita natin na yung pagbabasa ni Jesus sa parteng iyan ng sulat ni Isaiah ay ina-apply po niya ito sa present panahon, sa ating kapanahunan o sa kanilang kapanahunan noon at the same time sa kapanahunan din natin ngayon. And bago po natin basahin ang salita ng Diyos, ay po muna ay manalangin. Aming Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa inyong mga salita. Salamat na malaya po kami na nakakapagbulay-bulay nito. At sa pamagitan nga ng iyong pangungusap sa amin, ay nawa Panginoon, patuloy niyo nga po kaming paguhin, patuloy niyong ituwid yung mga maling pag-iisip o paniniwala namin. Kung hindi, ilagay niyo po kami sa tama na mga taong naninindigan sa katotohanan lamang ng inyong salita. Panginoon, alam niyo nga po ang aming mga kasalanan, alam niyo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ngunit dahil nga Panginoon, sa inyong patuloy na pangungusap sa amin, ay nawa, patuloy niyo rin kaming bigyan ng sapat na katiyakan ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at patuloy na paglago sa aming pananampalataya.
upang Panginoon, sa pamagitan nga ng inyong salita ay mangyari ang inyong kalooban para sa amin na para sa aming ikabubuti. Lahat pong ito ay aming pinagkakatiwala sa inyo. Nawa patuloy mo kaming gisingin sa aming pagkakatulog at bigyan ng panibagong sigla sa aming pong pananampalataya sa inyo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Lucas chapter 4, verse 14 to 30. Yeah. Ito po ang salita ng Panginoon. Ating pong pakinggan ng may pagpapakumbaba at pagbubulay-bulay. Bumalik si Jesus sa Galilea na nasa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang balita tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. Nagtungo siya sa kanilang mga sinagoga at pinuri ng lahat. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakihan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Pinuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat, ang Espiritu ng Diyos o ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Sinara niya ang aklat, sinauli ito sa tagapaglingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatutok sa kanya. At siya'y nagsimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Lahat ay nagsalita ng mabuti tungkol sa kanya at namangha sa mga pagpapalang salita na lumabas sa kanyang bibig. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ito ang anak ni Jose? Sinabi sa kanila, tiyak na sasabihin niyo sa akin ang kawikaang ito. Manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili at anumang aming narinig na ginawa mo sa Kapernaum ay gawin mo rin sa iyong lupain. Sinabi niya, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, walang propetang tinanggap sa kanyang sariling bayan. Ngunit ang totoo, maraming babaeng balo sa Israel nung panahon ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan at nagkaroon ng malubhang taggutom sa buong lupain. Ngunit si Elias ay hindi sinugo sa kanino man sa kanila, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Maraming kitungin sa Israel ng panahon ni Propeta Eliseo at walang sino mang malinis sa kanila maliban kay Naaman na taga Syria. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, napuno ng galit ang lahat ng nasa sinagoga. Sila'y tumindig,
Pinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa kaluktok ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya'y ihulog nila ng patiwarik. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at siya'y malis. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nawa siya ang patuloy na magtanim nito sa ating mga puso't isipan. Tayo ay kanyang bigyan ng pagbabago sa ating buhay. Ano kaya ang mangyayari kung si Jesus ay nandito ngayon at sa atin niya ipinahayag ang salitang ito? Kasi makita nyo, na doon sa sinagoga na kanyang pinagpahayagan ng salita, nakakatakot yung naging response sa bandang huli ng mga tao. Gusto na siyang patayin. Tayo kaya, kung nagpunta dito ang Panginoon sa RCLP at siya ang magpahayag ng salita niya, ano naman kaya ang kahantungan niya? Well, sa totoo lang, wala man siya dito physically, pero ang kanyang salita ay nandito ngayon. At siya ay nangungusap sa atin. Si Jesus ay bumalik, sabi nga doon sa nabasa natin, siya ay bumalik sa kanyang kinalakihan o sa bayan na kung saan siya ay lumaki. Na kung saan siya ay nakita ng mga tao na lumaki, nakita ng mga tao na siya ay nagsisimba tuwing Sabat, nakita ng mga tao na siya ay normal na tao na lumaki. So doon siya bumalik. Sabi nga diyan, Ngayon, nung pagbalik niya, mayroon siyang ginawa na masasabi natin, mayroong ginawa ang mga tao sa kanya na masasabi nating nakakatakot, na kumbaga, bakit nagawa ng mga taong ito sa kanya yon? Bakit gusto nila siyang patayin? Bakit humantong sa pangyayari na nagalit sila ng gusto? Ano ba yung sinabi ni Jesus? Dito makikita po natin na yung sinabi ni Jesus ay maliwanag na nagbibigay po siya ng tinatawag nga natin katuruan na hindi normal na naririnig ng mga taong ito. And alam nyo, tayo sa Reform, ganito rin yung ating pagtuturo. Nagtuturo tayo kung ano talagang sinasabi ng salita ng Diyos, at kung mayroon mang, tawag natin dito, masaktan, o mayroon mang sabihin na natin tamaan, hindi po natin kinukonsider yun na mali, o na tawag natin dito na pag maling turo. Kung hindi, kinukonsider po natin yun na blessing. Alam nyo bakit? Kasi ibig sabihin, pag tinatamaan ka, nasasaktan ka, nangungusap sa iyo ang Diyos. Hindi pa, sabi nga natin, wala pang kalyo ang puso mo, nasasaktan ka pa. So yun po yung nangyari dito. Na kumbaga, si Jesus ay nagturo at yung kanyang turo ay masakit. Ano bang masakit doon? Una, makikita natin dito na si Jesus ay nagpapakilala siya. Sorry. Alam nyo, sa mga napag-aralan na natin, si Jesus ay ipinapakilala ng iba. Di ba? Si John the Baptist, tawag natin dito, ibang mga tao, ang Diyos Ama, ipinakikilala siya. Pero dito, siya na mismo magpapakilala sa kanyang sarili. Na kumbaga, pinapakita niya dito
na siya ay mayroong tawag natin dito, napakalaking mensahe na makakapagbigay ng tawag natin dito, conviction sa mga tao. So, una makikita nga natin yung pagpapakilala muna niya sa kanyang sarili. Sino nga ba siya? Ano ba yung pakilala niya? Sa verse 17, di ba? Sabi niya dito. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. Binuksan ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan, sabi diyan, nasusulat, ang Espiritu ng Panginoon ay ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. So dito si Jesus, nagpapakilala siya, di ba? Kasi sinasabi niya, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin at ako ay hinirang ng Diyos. Ano? And then pagkatapos nga niyang basahin yun, sabi diyan, siya ay umupo. Actually, ang mga teacher nung kanilang kapanahunan sa sinagoga, hindi po tumatayo pag nagtuturo. Umuupo talaga. Yung mga nakikinig ang tatayo. Parang gusto kong gawin yan ngayon kasi masakit ang katawan ko. Anyway. So anyway, sabi nga dyan, nung siya umupo, ibig sabihin nun, handa na siyang magturo. At yung mga tao ay talagang nakatutok sa kanya. Ano? At ano ang kanyang sinabi nga? Sabi dyan, siya o ako, tumasa akin ang Espiritu ng Diyos at ako'y hinirang, ako'y anointed, ano? Upang magpahayag ng mabuting balita. Itong pangyayaring ito na binasa ni Jesus, sabi ko nga kanina, ay may kinalaman nga sa pangyayari sa buhay ng mga Israelita na sila'y naalipin sa Babylonia. Nilagay sila doon. Kinapture sila, kinuha sila sa Promised Land at dinala sila sa Babylonia. Ano? At bagamat sila ibinalik ng Diyos sa tawag natin dito, sa kanilang lupang pangako, pero wala nang hari. Wala nang naghahari sa kanila. Kung hindi, nanatili sila sa paghahari ng mga foreign na country. At dito sa panahon ni Jesus, sa Bagong Tipan, ang naghahari sa kanila ay mga Romano. Ano? So, itong mga Hudyo, iniisip nila na nangako ang Panginoon kay Isaiah na ibabalik tayo, pero parang hindi naman nangyari. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng yung North at saka Southern Kingdom, walang pagsasama, nanatili silang hiwalay. Ano? Tapos, ang naghahari sa kanila, hindi kapwa nila Hudyo, kung hindi foreigner. Ano? At matindi kasi yung mga naghahari sa kanila, yung tinatawag natin polytheist, maraming Diyos-Diyosan. Ano? So, nag-iisip yung mga Hudyo. Kaya nung marinig nila ito, di ba? Na sinasabi ni Jesus, ako ang hinirang ng Diyos at may dala akong mabuting balita. Ano? At ano yung mabuting balita? Sabi niya na kanyang palalayain ang mga tawag nito, naaalipin. Yung mabuting balita na kanyang bibigyan ng paningin yung mga bulag. Ano? Yung mabuting balita na kanyang aalisin yung mga inaapi sa kanilang pagkaapi. Ano?
Na sa madaling salita, sabi niya sa bandang huli, darating na ang pabor ng Diyos. Di ba? Darating na ang pabor ng Diyos. Ngayon, ang sinasabi nga dito, ilalagay na ng Diyos sa ayos yung kanyang bayan. Ilalagay na ng Diyos yung kanyang mga hinirang na o yung kanyang hinirang na bansa sa tamang kalalagayan. Kaya lang, ang tawag natin dito, ang naging problema, kilala nila si Jesus eh. Sabi niya, ako yan, ako yung hinirang ng Diyos, ako yung tawag natin dito, Mesiya na ipinadala ng Diyos para ayusin ang mga hindi pa ayos, para palayain ang mga naaalipin, bigyan ng paningin ng mga bulag, sa madaling salita, yung mabuting balita nga. Kaya lang, sabi dito, may tanong. Ano sabi? Tika muna. Kilala kita eh. Di ba? Kilala kita eh. Kalaro mo yung anak ko nung lumalaki pa lang eh. Di ba? Alam ko ang tatay mo si Jose, karpentero. Tapos sasabihin mo, ikaw yung hinirang ng Diyos. Diba? Sabihin mo, ikaw yung tawag natin dito, ipinadala ng Diyos upang ayusin yung mga sira, upang magdala ng mabuting balita, ng kaligtasan, ng pag-aayos. Pero sabi nga natin, ano ba yung nangyari sa bagay na yun? Makikita po natin na yung mga tao na kausap ni Jesus sa sinagoga o sa pangyayaring ito, sabi nga dyan, di ba? Nung narinig nila yung pananalita niya, pinupuri siya, ang galing, Ang galing naman itong tao na to. Pero, nung dumating, yung tinatawag nga na pagdududa, dahil sabi nga, kilala kita eh. Sige, ganito ang gawin mo, sabi nila, di ba? Para maniwala kami sa iyo, yung ginawa mo sa ibang lugar na nabalitaan namin, hindi kami sigurado kung totoo yun eh, pero nabalitaan lang namin na may ginawa ka daw mga kababalaghan sa ibang lugar bago ka dumating dito. Gawin mo rin dito para maniwala kami sa iyo. Pero ano sagot ni Jesus? Ayun na, nagkwento na siya tungkol sa dalawang propeta. Kay Eliseo at saka kay Elias. Na sabi niya? Alam nyo, siguro tingnan na lang natin. Sinasabi ko sa inyo, ang katotohanan, sabi niya, walang propetang tinanggap sa kanyang sariling bayan. Ngunit, sabi niya, ang totoo, maraming babaeng balo sa Israel. Pero wala sa kanila ang pinuntahan ni Elias para gawan ng miracle. Kung hindi, saan siya dinala ng Panginoon? Sa ibang lugar. Sa lupain ng Sidon. Sa Repta, lupain ng Sidon. Tapos sabi niya, mayroon pang isa, yung sumunod sa kanya na propeta din. Ano nangyari? Marami ding mga kitungin dito sa Israel, sabi niya, pero wala siyang pinagaling sa kanila kahit isa. Bagkus, ang pinagaling niya ay yung foreigner din na general. Na hindi lahi ng Israelita.
Ito po yung dahilan kung bakit yung mga tao ay nagalit sa kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi dito ni Jesus sa kanyang kwento tungkol sa dalawang propeta. Alam niyo, katulad lang kayo ng mga ninuno nyo eh. Di ba? Hindi sapat sa inyo ang salita ng Diyos. Ang mga ninuno nyo, pinuntahan ni Eliseo, ni Elias para bahaginan ng salita ng Diyos, pero hindi sila nanampalataya sa salita ng propeta. Kaya anong ginawa ng Diyos? Sa halip, na dito siya gumawa ng miracle, dinala niya ang mga propeta sa ibang lugar. Dahil yung mga taong yun, nanampalataya sa salita ng Diyos. Di ba? Naalala niyo yung pangyayaring yun, di ba? Yung balo na humingi ng pagkain. Sabi ng balo, wala na eh. Last na pagkain na namin ito mag-ina eh. Pero nasabi sa kanya ng propeta, sige lang, bigyan mo na ako. Hindi ka na mauubusan. And alam natin nangyari yun. Tapos yung sinaaman naman, di ba? Pinagaling ng kanyang kitong. Paano siya pinagaling? Sabi, maglublob ka ng 7 beses doon sa maputik. Kaya nagalit nung una sinaaman, pambihira ka. Pagagalingin mo ako dyan sa maruming ilog mo ako palulublubin. Ang daming mga ilog doon sa Egypt na magaganda. Pero alam natin yung nangyari. Nanampalataya si Eman sa sinabi sa kanya ng propeta at siya nga ay pinagaling. So anong sinasabi sa kanila ni Jesus? Hindi kayo naiba sa inyong mga ninuno. Wala rin kayong pananampalataya sa salita ng Diyos. Pagkos, sabi niya, ang gusto nyo ay magpakita ng tanda. Pero sinasabi ko sa inyo, wala kayong makikitang tanda. So, ano ang nangyari? Dahil doon sa sinabi sa kanila ni Jesus, dinala siya sabi doon, pangin at iuhulog siya doon. Pero alam natin yung nangyari, na hindi nagawa ng mga tao yung gusto nilang gawin sa kanya. But at the same time, ano ang pinapakita sa atin dito? Sinasabi sa atin, mga kapatid, na bagamat hindi nyo siguro dadalhin si Jesus sa bangin para ihulog pag narinig ninyo ngayon yung kanyang salita. Pero kung tatanggihan ninyo yung salita ng Diyos na narinig natin sa pulpitong ito, na tayo ay tinatawag na kinukonvict tayo. Kung tatanggihan natin yun, wala tayong pinagkaiba sa mga taong iyon na gustong pumatay sa kanya. Kasi ang ibig lang sabihin nun, ayaw nating tanggapin yung mensahe ng Diyos sa atin para sa ikapagbabago, para tayo baguhin sa ating mga maling sa ating mga pagkakasala. Na kumbaga, makikita natin, si Jesus, maliwanag yung sinabi niya dito. Di ba? Pumunta ako dito para Para bigyan ng kalayaan ang mga naaalipin. So, ibig sabihin, mayroon pong, bagamat tayo ay sabi nga, mga nagsisimba tayo, bagamat tayo ay, sabihin na lang natin, sumasama sa gawain ng pagpupuri sa Diyos, pero mayroon sa atin, o mayroon kalalagayan, mayroon sa buhay natin na tayo ay naaalipin. Naalipin nino? Naalipin ng dyablo, naalipin ng kasalanan, naalipin ng ating sariling
kawalan ng pananampalataya. So, si Jesus, pumunta siya dito para magpahayag ng mabuting balita. At sinasabi nga niya na yung kanyang mabuting balita na ipinahayag ay para sa mga taong ito, na naaalipin, mga bulag, mga na pinapahirapan. Pero ano yung mabuting balita ni Jesus? Ito, pakinggan nyo ha. Ang mabuting balita ni Jesus sa atin na mayroong ganong kalalagayan sa ating pagiging makasalanan, ang mabuting balita niya ay hindi niya sinabi, dapat ikaw, magbago ka na. Magsumikap ka para mabago mo ang buhay mo. Hindi po ganon yung good news ni Jesus. At hindi rin niya sinabi na bibigyan kita ng tatlong steps para mabago mo ang buhay mo. Hindi ganon ang good news ni Jesus. Alam niyo kung ano yung good news ni Jesus? Di ba sabi niya, ako ang hinirang ng Diyos at may gagawin ako sa kalagayan mo. Sa atin na nakaranas na magkaroon ng mga anak na maliliit, siguro naranasan nyo na yung inyong anak, yung isang beses na kanyang birthday, ay dinamitan nyo ng napakagandang damit. Tapos, sinabi niyo sa kanya, oh, anak, ano ka lang tawag nito, steady ka lang. Baka madumihan yung maganda mong damit. Habang tinatapos ko pang lutuin yung mga ibang handa natin. Pero alam natin, yung bata, nakita niya may cake. Chocolate cake. Anong ginawa niya? Pinuntahan niya, sinundot niya. Tapos, anong ginawa niya? Pinunas-punas niya doon sa magandang damit. Tapos sabi niya, ay, patay, nadumihan na. So anong gagawin niya? Kumuha siya ng pamunas, binasa niya sa tubig para alisin yung mancha ng tsokolate. Pero alam natin, hindi mawawala yun. Lumaki pa lalo yung mancha ng kanyang pinunasan. And alam nyo, mga kapatid, tayo ay mayroong ganyang kalalagayan o mga ginagawa sa ating buhay. Na pag may naalala ko nung bago-bago pa lang ako sa nung nag-aaral ako sa Bible School, mayroong kaming assignment na nagbabahay-bahay kami. Tapos, may mga napupuntahan akong tao, sabi nila, pag inaaya ko sila sa church, alam niyo kung ano sagot nila? Nahihiya pa akong pumunta sa church kasi may kasalanan pa ako eh. Babaguhin ko muna yung sarili ko. And lo and behold, hindi na siya nakapunta kasi hindi niya kayang baguhin yung sarili niya. Kasi kahit tayo minsan Kristiyano na tayo, ganun tayo. Pag meron tayong kasalanan, sa halip na lumapit tayo sa Panginoon at hingin yung kanyang awa para tayo baguhin sa ating mga kasalanan, yung tinatawag nga natin na tayo ay, naalala nyo, binanggit ko sa inyo one time, may mga Kristiyano na mayroon dalawang pagkatao. Yung panlabas, di ba? Banal na banal, maayos na maayos ang kasuotan sa ating pumupunta sa church, pero mayroon sa kalooban niya, sa puso niya, alam niya yun. Na mayroong hindi katanggap-tanggap sa Diyos na kanyang isinasa puso. Ngayon, anong sinasabi ni Jesus dito? Kapatid, hindi mo kayang linisin yung duming yan sa iyong buhay Kristiyano.
Sino ang makakapaglinis niyan? Hindi malilinis yan ng tubig, kundi yan ay malilinis lamang ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Yun yung good news. Sabi niya, nagpunta ako dito para ibigay ang good news. At ano yung good news? Aakuin ko yung kabayaran sa kasalanan mo. Huhugasan ko yan ng aking dugo. Kasi yun lang ang paraan para malinis yung kasalanan na yan. Kumbaga, ang sinasabi dito ng Panginoong Hesus, nagpunta ako para ibigay ang mabuting balita, para ipahayag ang mabuting balita. At yung mabuting balitang iyan ay sinasabi ko, ako ang aako. Ako ang magbabayad. Naalala nyo 2 Corinthians 5:21, yung binabasa natin pagka Lord's Supper. Ano sinasabi doon? He who knew no sin become sin so that you might know the righteousness of God in Him. At the right time, while we were yet sinners, Christ died for the ungodly. Yan po, yung mabuting balita na binibigay ng Diyos sa atin. Alam niya, hindi natin kayang baguhin yung ating maling pamumuhay. Pero siya ang gagawa. Siya ang gagawa ng paraan para yung duming iyan na pinipilit nating linisin ay lalo lang lumalaki, ay malinis niya. And tanungin ko kayo mga kapatid, ginawa ba niya? Ginawa ba niya na ibigay ang kanyang buhay at ibuhos ang kanyang dugo para linisin tayo sa ating mga kasalanan? Wala atang amen. Amen. So mga kapatid, ito po tayo ngayon. Nasabi ko na nga kanina, na bagamat wala dito si Jesus, pero andito siya sa kanyang salita. At sinasabihan niya tayo na yung ating kasalanan, yung ating maling pag-iisip ay mababago lamang kung tayo lalapit sa Kanya. Kung tayo ay magtitiwala sa Kanya bilang siya yung tanging tagapagligtas. Kung kaya't itong mensaheng ito ay ikinagalit ng mga tao ng panahon niya na iyon sa sinagoga. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, huwag tayong pumarihas. Huwag nating gayahin yung mga tao na yun na nagalit sa Kanya. Ako'y nakikiusap, mga kapatid, na pagtiwalaan natin ang Panginoon. Hayaan natin na ang banal na Espiritu na nangungusap sa atin ay baguhin niya yung mga maling pamumuhay natin. Madalas nating binabasa yung Ten Commandments. Di ba? Ano nakikita natin sa Ten Commandments? Hindi natin nasusunod yun, di ba? Yan ang dahilan kung bakit nagpunta si Jesus dito. Para siya ang sumunod ng lahat ng iyon at ibigay niya sa atin yung kanyang katwiran. So, lumapit po tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanyang ginawa. At huwag nating gayahin yung mga taong hindi nagtiwala sa Kanya. Na hindi nila nakamtan yung mabuting balita. Tayo po'y manalangin. Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na
Kayo lamang ang siyang tanging tagapagligtas. Kayo lamang siyang tanging may magagawa sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga maling ginagawa sa buhay. Kung kaya't umaasa kami, Panginoon, na tulungan niyo po kami na patuloy na manghawakan sa inyong pangako at lumapit sa inyo, manikluhod sa inyo na kami nga'y biyayaan niyo ng pagbabago sa aming pamumuhay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.